Talaga ba? Ang tanda na namin dito sa Pilipinas, pinagluloko niyo pa kami. PBP Inday na bloodbath, baka bluff lang daw yun. Nagkakarambola na sila. Alam nyo, etong si Cheese, na talagang hindi natin alam no? Hindi natin alam kung kumakampi ba siya, may hinihintay ba siya, o kalaban ba siya, sunod-sunuran din ba siya, o sabihin na natin na, sige, Cheese, alam nyo, yung pagiging tanga minsan, no? Minsan pinagkakakitaan na rin yan. Totoo yan. Even sa mga content creator, yung mga tanga-tangahan na content, diyan sila kumikita. Ako Pwedeng i-dismiss yan. Of course, si Inday Sara, ayaw. Gusto niya. Di kami natatakot sa katotohanan. Boses ng masa aming pinapakinggan. Jomalon TV, isu ng bayan. Ating pag-usapan. Tunay na balita, walang kinakampihan. Sumasalamin sa katotohanan lamang para sa mamamayan. Totoo ang laban, hindi puro drama, di rin chismisan. Lahat ng tanong may klarong kasagutan. Kasama ka dito sa diskusyon, boses mo may halaga sa solusyon. Laging alerto, mapagmatsyag, truth ang hanap. Di kami natitinag, walang palusot, walang dayaan. Tunay ang serbisyo, diretsong usapan. Jomalon TV, issue ng bayan. Ating pag-usapan. Tunay na balita, walang kinakampihan. Sumasalamin sa katotohanan lamang para sa mamamayan. Totoo ang laban, walang kulay, walang kampi. Balita, talakayan, katotohanan para sa bayan. Alright, what's up mga kayon? Welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV para sa programa natin na Issue ng Bayan. Ating pag-usapan, today is June 8, araw ng linggo sa Pilipinas. Kaya naman magandang umaga, hapon o gabi sa inyo lahat mga kayon. Isang mega love shoutout naman sa lahat ng mga members natin dito sa Joe Malone TV. Bukas na yung shoutout ninyo. At mega love shoutout sa lahat ng mga viewers natin abroad, pati na rin dito sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Kung saan man kayo lupalop, naroroon, paki-attendance check muna tayo dyan mga kayon. Paki-comment dyan sa baba yung exact location nyo. If you're watching from Netherlands, Switzerland, London, Japan, Taguig, Bulacan, Pampanga, Marinduque, Mindoro, Inodoro. Paki-comment dyan sa baba mga kayon. Nang sa ganun ay malaman natin kung saan na inaabot yung video natin. Alright. Maraming salamat nga pala sa Kape Klasiko. Okay, game. Mega love shoutout sa inyong lahat. Maraming salamat sa pagtangkilik at paniniwala na kailangan natin bosesan yung mga ganitong klaseng issue, no? O eto, tulad nito. I would like to believe na karamihan ng mga kababayan natin gusto nang pasagutin si VP Sara Duterte. Gusto malaman ng taong bayan ang katotohanan. That's always the bottom line. Talaga ba? Ang tanda na namin dito sa Pilipinas, pinagluloko niyo pa kami. Baka kayo ang gusto nyong masimulan. Diba? Meron pa nga ako narinig si Dilema, although hindi rin niya alam, interview ata kay DJ Chacha. Sinabi niya na baka yung sinasabi ni VP Inday na bloodbath, baka bluff lang daw yon. Ano niya, parang hindi confirm. Hindi rin niya kumbaga, parang baka bluff lang daw. Hindi naman daw sila talaga kumbaga parang gano'n. Siguro, bluff lang, baka hindi nakapaghanda. Sasabihin ba ni VP Inday Sara yan? Na bluff lang yung bloodbath na yan? Para matakot kayo? Kayo naman, natakot naman. Di ba? Natakot naman kayo. Kung naniniwala kayo at pinanindigan nyo na bluff talaga yan, masisimulan naman yan. June 8 na ngayon, o 9, 10, 11, ilang days na lang yan. 3 araw na lang, ipe-present na nila yung articles for impeachment, saka yung oath taking.
Saka yung pagbibigay ng samon, mangyayari din naman yan. Huwag nyo lang. Huwag nyo nang sabihin kasi na naniniwala kayo na karamihan ng kababayan natin na gusto ng panagutin si BP Inday Sara. Kayo yun, di ba? Kayo yun. Oo. Pwede nyo sabihin yan, statement nyo yan, pero hindi nyo naman mapapaniwala yung taong bayan kasi tumanda na kami ng ganito eh. Di ba? O, tapos, di ba mga kayo, naniniwala ba kayo na gusto ng malaman ng taong bayan? Yung gusto ng panagutin si BP Inday Sara, Sus Mariosep, grabe. Ilan na lang kayo bumabangga kay BP Inday Sara eh. Kayo na lang talaga nagkakampihan eh, no? Okay, eto, dayo tayo dun sa former Senate President versus current Senate President. Eto na, nangyayari na, nagkakarambola na sila, parang EDSA na naman eh. The Senate President did not refer it right away to the Rules Committee, which should have been the proper action to take. In fact, has not done so until today. The Senate may continue up to 3 days even if its counterpart has adjourned. That's the constitutional. Alam naman natin si Tito Soto, dating Senate President din. Ngayon naman, si Cheese Escudero. So, yan na. Nagkakarambola na sila. Alam nyo, itong si Cheese Whiz, ang hirap, no? Hindi gaya lang kasi nila Senator Bongo, Senator De La Rosa, nag-i-stand talaga sila kung sino talaga yung kaalyado nila. Si BP Inday Sara, Robin Padilla, at least mas madaling hulaan. Unlike neto ni Cheese, na talagang hindi natin alam no? Hindi natin alam kung kumakampi ba siya, may hinihintay ba siya, o kalaban ba siya, sunod-sunuran din ba siya, o sabihin na natin na sige Cheese, doon ka na sa wala kang pinipili, wala kang kulay. Doon ka na sa makatotohanan. Sige, sabihin na natin na gano'n. Pero always remember na hindi rin kami pinanganak kahapon. Di ba? Pucha, paulit-ulit tayo sa ganung parte. No? Kasi, alam mo yun para tayong ginagawa nila tayong bata na, alam mo yun, bigyan kita lollipop, sama ka sa akin. Gago ka ba? Di ba? Di ba? Parang ganun ang ginagawa sa atin. Okay, panoorin natin to. Soto sinisisi si SP Escudero sa pagkakaalantala ng impeachment trial ni BP Inday Sara kahapon Ito lang naman is Senator-elect Tito Soto III ang sisi kay Senate President Francis Cheese Escudero sa pagkaantala nga ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Soto, dapat ay agad na nirefer sa Committee on Rules and ang impeachment complaint matapos itong matanggap ng Senado noong Pebrero 5. Pucha, hindi mo malaman kung sinong papaniwalaan. Ginagawa talaga tayong tanga sila, no? Ginagawa tayong tanga sila, no? Etong si Cheese, move. Sabagay, pabor naman sa atin yon. Pero hindi, okay, I strongly believe na BP Inday Sara and the rest of the lawyers, of the group of lawyers, nakahanda na to, well-prepared na to, mga to sa impeachment trial. Di ba? Talagang nakahanda na yan. Malamang naghihintay na lang din yan. Hindi naman yang bigla, hindi naman yan na hindi naghahanda. Diyos ko, handang-handa na yan. O ngayon, si Senate President, si Cheese Escudero, yan yung sinasabi niya na move until June 11. Ito naman si dating Senate President na Tito Soto, sinasabi niya na sinisisi niya si Cheese. Yung current Senate President natin, sinasabi na bakit hindi daw inaksyonan noong February pa lang. Yan yung sinasabi ko kanina na simple lang ang pagluto ng adobo. Ginawa niyo pang komplikado. Di ba? Para Para hindi kami maniwala, magulo ang taong bayan na, uy, ang pagluto ng adobo, ganito, pakuluan muna natin yung baboy o kaya yung manok. Habang yung isa naman, hindi, ganito ang gawin natin. Total, adobo din naman yung lulutuin natin. Iprito muna natin yung baboy para kumatas. Iprito muna natin yung manok para kumatas bago natin pakuluan. Kaya nagigets niya ako mga kayan. Di ba, nagigets niya ako? Ganun. Di ba? Pero kung iisa lang sana yung sinusunod natin na batas, iisa lang din sana yung sinusunod natin na menu. No, di sana yung proseso, di sana hindi kayo nagkakarambola dyan. Na para kayong mga tanga. O alam nyo, yung pagiging tanga minsan no? Minsan pinagkakakitaan na rin yan. Totoo yan. Even sa mga content creator, yung mga tanga-tangahan na content,
Diyan sila kumikita. Ako, lagi ko nga sinasabi, ang favorite ng mga social SOCMED, yung mga social media platform, yung kailangan tanga ka. Mas tanga, mas mabenta. Parang ganun. No? Parang ganun. No? Parang ganun. Nakakainis na nakakatawa pero hindi nakakasaya. Nakakainis kasi ganito na yung nangyayari. Ako, tandaan nyo doon sa previous na upload natin, paki-search nyo lang. Uy, mga kayo na, ito, iintulan natin. Paki-subscribe, paki-double check kung nakasubscribe kayo, saka paki-click yung bell icon. Kasi may nag-comment sa akin, 5 araw daw ako nawala eh. Araw-araw ako nag-upload. Wala lang ako upload kahapon, pero araw-araw naman ako nag-upload. Hindi naman sa 5 araw straight ako nawala. Diba? Kaya paki-double check, paki-click yung bell icon, paki-like na rin ito yung video natin. And going back, diba? Ang gulo eh, di ba? Ang naguguluhan yung taong bayan. Imbis na sana ganito lang ang paklase ng pagluto ng adobo. Pucha, ang dami yung version. Di ba? Naguguluhan kami kung sinong susundin namin. Ipiprito ba namin o pakukuluan, di ba? Ayon kay Soto, 3 oras ang pagitan bago sila mag-adjourn at kinakailangan ay nasa 15 segundo para i-refer ito sa komite. Ngunit hanggang ngayon ay hindi pa rin ito anya nire-refer. Nasa kamay pa rin anya ito ng Senate President. Naipasa ng House of Representatives ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara February. sa Senado ilang oras bago mag-adjourn ang Kongreso para ho sa halalan. Nanawagan naman si Soto na agad na mag-caucus ang Senado upang desisyonan kung bubuo na sila ng impeachment court. Binigyan din niya na kung magpapatuloy ang pagkaantala, maaaring magkaroon ng natural death o namamatay na lamang itong kaso bago pa matapos ang 19th Congress. Inamin niyang huli na ang Senado sa aksyon pero naniniwala siyang may panahon pa upang ituloy ang proseso bago magsimula ang bagong Kongreso sa Hulyo. Wala pang pahayag naman si Senate President Escudero sa mga banat na ito ni Soto. Kinakailangan naman ng 13 boto upang makabuo ng impeachment court at maisulong ang paglilitis laban kay VP Sara. Yan na. O, Senate President to Senate President na yung nagbabalik taktakan. O, kanya-kanyang silipan na yan ang trabaho. Oh, sino yung mga hindi nag-review ng job description? Yan na. Yan na. Sila na mag-aaway dyan. Habang sila nag-aaway dyan, syempre tayo naman, gaya na sinasabi ko, observation lang. Kasi hindi naman tayo expert pagdating sa politics. Ako, kayo, di ba? Unless yung mga lawyer, yung mga attorney sila, Congressman Rodante Marcoleta. Kaya tayo yung kawawa eh. Tayo yung third party. Di ba? Tayo yung naguguluhan. Kaya tama lang yung issue ng bayan, kailangan natin pag-usapan. Kasi ang goal ko rito para maintindihan natin. Ang goal ko rito, mas maintindihan at higit sa lahat, mabosesan. Di ba? Lahat naman yan magulo eh. Di ba? Lalo-lalo na yung, ang example nito yung yung pagdukot kay, paghuli kay Tatay Digong, March 11. Di ba? March 11, gabi, madaling araw, 12, 13, 14, 15, ang gulo. Di ba? Hindi natin alam kung meron bang red notice. Wala pa nga, hindi pa natin alam kung ano yung red or ano ba yan, kung anong kulay eh, di ba? Ang alam pa natin noon, basta dinala si Tatay Digong. So ganun, naguguluhan pa lang tayo, observe, di ba? Hanggang sa lumilipas yung araw, mas lalong nauunawaan natin. Ganun din dito, di ba? Ang gulo. Baka mamaya kasi sinasadya lang maguluhin. Pabor naman din kasi nade-delay kung hindi na maitutuloy, hindi na maitatawid sa 20th Congress. Pero kung ako tatanungin kasi gusto ko matuloy, di ba? Para talagang labasan na lang ng baho, di ba? Labasan na lang ng baho. Alam ko naman, naka-ready naman sila BP Inday Sara dyan. Hindi lang naman si BP Inday Sara nasa likod niyan. Siyempre, group of lawyers yan. Hindi naman papayag na siya lang ang bida dyan. Siyempre, group of lawyers yan. Lahat ng mga naniniwala. Nagbi-meeting-beating yan, nagbi-brainstorming yan, di ba? Panoorin natin ito. Lumulutang ang posibilidad na maghati ng termino sa pagka-Senate President sina Senator Chis Escudero at Tito Soto. Pucha, maghahati si pa. Amy Marcos bukas din daw na maging leader ng Senado. Yan. Sa frontline na balitang yan, si Mian Los Baños. Naiipit si Senate Deputy Majority Leader Senator J.V. Ejercito kung sino kina Senate President Chis Escudero at Senator-elect Tito Soto ang kanyang susuportahan sa pagka-Senate President. Patay, di ba? Ayan na. Naglalaban na yung dalawa. Dating former
Senate President din, Tito Soto, tapos ngayon yung current President natin, Senate President natin na Chis Escudero. Yan na, magkakalaban na yan, dalawang yan. Kapwa niya kapartido sa Nationalist People's Coalition o NPC, sina Soto at Escudero. Subok na rin daw ang kapabilidad at kakayahan nila bilang mga lider. Torn in between, no? Malaki pong utang na loob ko sa kay Senate President Soto also because it was during his Senate presidency that I was able to pass 2 landmark legislations. Yan po Universal Healthcare Law and the creation ng Department of Human Settlements. Siya po nag-push talaga sa akin nun. And I owe that much to him. Now kay Senator Chis, now as Senate President, he asked me to be Deputy Majority Leader again. And I'm part of the leadership right now. No? And I would say that not to defend or to praise him, but I think the Senate was able to pass a lot of priority measures. Natanong tuloy sila Ehersito kung posible kayang magkaroon na lang ng gentleman's agreement o maghati na lang sa termino sina Escudero at Soto, kung saan Senate President pa rin muna si Senator Chis Pinaghatian na Escudero lang no? habang may impeachment trial kay VP Sara at saka na mauupong leader si Senador Soto. Nasa sa kanila na po yun. No? Mas maganda, walang away. Mas maganda, magsama-sama kami. Biro pa ni Senator JV para di na siya malito kung sino ang pipiliin. Toss coin. Oo nga eh. Siguro para hindi ako mator, tatakbo na rin ako Senate President. Para hindi na ako mag-isip. Tatakbo rin ako para wala na akong papanigan. Pero Pwede. sa huli, ang ikukonsidera daw ni Ehersito sa pagpili ng susunod na leader ng Senado ay yung kaya silang pamunuan sa gitna ng mga hamon. So, I guess I will... Number 3 ang plaka niyan, di ba? Number 3 ang plaka niyan, kaya talagang mag-uunahan at mag-uunahan niya. Biri mo, number 3 yung plaka mo. I will have to Matindi yun, choose a leader who will be able to steer the Senate during these turbulent, challenging times. Noong 2019, nagkaroon na rin ng paghahati sa termino bilang House Speaker ng Kamara. Sila nooy Congressman at ngayon Senator Alan Peter Cayetano at dating Congressman Lord Alan Velasco. Bukod naman kay Soto at Escudero, bukas din daw si Senator Amy Marcos na pamunuan ng Yan. Senado. May nakisuyo lang sa akin kung baka ako na lang daw ang tatakbo. Palagay ko, ang gusto lang nila, makipag-umpugan ako kay Tambaloslos. 13 boto ang kailangan para manalong Senate President. Mas maganda, si Amy Marcos na lang ang Senate President para talaga maglaban silang dalawa ni magpinsan, di ba? Tingnan natin kung sino uubra at sino matapang. Hindi, mas maganda nga rin kung si Senator Amy ang tumakbo at kung halimbawang siya manalo maging Senate President, dyan natin malalaman yung loyalty ni Senate President Amy Marcos. Diba? At least dyan natin malalaman kung talagang loyal siya kay BP Inday Sara o matapos na yung haka-haka dyan na ginagamit ni Senator. Hindi kasi may lumabas naalala ko tuloy May lumabas kasi, napanood ko lang, hindi ko na nakuha Kasi parang ginagamit daw ni Senator Amy si BP Inday Sara. Kasi ang plano ni Senator Amy, tumakbo bilang Vice President ng 2028. Ano lang yan chismis Walang teorya kumbaga, walang basihan. Ginagamit ni Senator Amy si BP Inday Sara nang sa ganon, para tumakbo siya sa 2028 national election bilang Vice President. So, ang ginagamit niya si BP Inday Sara para makakuha yung boto ng karamihan, pero hindi naman ako nagtataka. Hindi naman siguro. Kasi iniisip ko din naisip ko na talagang yung pagsasama ng dalawa ni BP Inday Sara sa ni Senator Amy, sila yan Labas tayo dyan. Hindi natin alam, wala nga makakapagsabi sa atin na kung gaano kalalim yung relationship nila ni Sara sa ni Amy. Kung si Amy man ang tumakbong busy ni BP Inday Sara bilang presidente naman sa 2028, tingin ko, naman ako nakikita ang problema ron di ba? Wala ako nakikita ang problema doon, baka mas maganda pa At least, tingin ko naman, kayang-kaya naman ni BP Inday Sara si Senator Amy. Saka hindi ko pinagdududahan yung friendship nila di ba? Saka tinitingnan ko si Senator Amy, tingin ko naman, hindi naman siya gaya ng ibang Marcoses o ibang Romualdez. Again hindi ko kinakampihan si Senator Amy, hindi ko siya gusto, pero hindi ko naman din siya ayaw na ayaw. Kasi sino ba ako para husgahan si Senator Amy? Diba? Pwede husgahan natin si BBM. Diba?
Pero si Senator Amy kasi, remember, di ba? Kung gusto, di ba, lagi ko sinasabi sa inyo, if you want to check Senator Amy's credibility, tandaan nyo na hindi pumirma yan nung BICAM report, di ba? Kasi nga sinasabi niya, may blanco. Sabi pa nga niya, nakakatakot kasi may blanco. So, wala pang kidnapping cases niyan, hindi pa nandito pa si Tatay Digong yan. Hindi pa nakikidnap. Kaya nga sabi ko, kung talagang gagamitin ni Senator Amy, kung nagpapagamit talaga si Senator Amy sa kapatid niya, edi sana pumirma din siya nung BICAM, 'di ba? Kaso wala 'di ba? Panoorin natin 'to si Sal Attorney Sal, would you Panelo. like to Attorney comment Sal. dun sa report? Siguro, yung sunod na issue natin sa impeachment, pag-isahin na lang natin para doon yung ating komentaryo. Still on the same Pero, issue, Attorney Sal, ipinunto naman ng halos 100 guro mula sa UP College of Law sa Senado na tuparin ang kanilang tungkulin ayon sa saligang batas na agad na isagawa ang paglilitis sa impeachment laban kay Vice President Sara Atat na Duterte. atat sila, no? Ginawa nila Dilema ito yan, bilang eh. tugon sa mga hakbang ng ilang senador na nais i-dismiss ang reklamo ng hindi ito isinasailalim sa paglilitis. Ayon sa mga guro, ang pagbabasura sa kaso ng walang paglilitis o pagdinig ng kahit isang testigo ay pagbali sa prinsipyo ng checks and balances at Yan na maaaring naman. makasira sa tiwala ng publiko sa Senado. Nanawagan sila na hayaan ang katotohanan na lumitaw sa pamamagitan ng isang patas na paglilitis. Sa inyong palagay, Attorney Sal, talaga bang Patas ang talaga, ibig sabihin ah. itong termino na forthwith na naging basehan din ng ilang pang tungkol sa na ituloy nga itong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte? number one, ayun, diniscuss ko na yun actually kahapon yung tungkol sa impeachment. Pero i-expand pa natin. Unang-una, you have to examine the authority of the Senate as an impeachment court. And at the same time, you have to consider also that it has another function, Mhm. legislation. Dalawang function niya. Pasa ng batas and maging isang sovereign institution where under the Constitution, it can convene itself as an impeachment court. As far as I know, hindi pa nagko-convene ang impeachment court. Na-convene na ba? Wala pa. June 11, attorney. Hala? I'm sorry. Parang wala. Wala pa. Wala pa, Attorney Sal. Wala pa convene. So, wala nga dapat pag-usapan dahil hindi pa nako-convene. Kaya yung katanungan na pwedeng i-dismiss o hindi, pinagpapalagay nila na na-convene na. Doon sa pagsusuri sa dalawang papel ng Kongreso, particular na yung Senado, titingnan mo ngayon kung yung Senado as an impeachment court kayang patuparin kaagad yung sinasabi ng saligang batas na immediately or forthwith. Pero dahil nga may isa pang function ito, isang legislation, as far as I can remember, ginusto nila na tapusin muna bago sila umaksyon. Yes. That's one. And I don't think that is prohibited by the Constitution. Number two, yung yung impeachment court, bago nila tanggapin ang complaint, gaya ng sinabi ko kahapon, kailangan yung requirement ng saligang batas sa mga impeachment complaint ay masunod. Kailangan constitutionally firm, hindi infirm by diferensya. Kailangan susundin mo yung complaint is in substance and in form. At the same time, tatanungin mo rin kung yung impeachment court ay magkakaroon ng jurisdiction given the fact na yung transmission ay may diferensya.
madalit sabi, yung sinasabi ng mga nag-a-analyze na the impeachment court cannot Transmit. escape from the constitutional responsibility na litisin will only apply if the grounds na binanggit natin kanina na-comply. Meaning to say, yung complaint has complied with the requirement on substance and form. At the same time, titingnan mo rin kung yung pinail sa yung complaint ay hindi lumalabag sa saligang batas. Kasi sa saligang batas, dapat isa lamang ang pwede mong aksyonan. Pero ang pinail kasi dyan sa House of Representatives ay 4. Ang ginawa nila, sa halip na aksyonan o i-transmit yung first complaint, Sa Senado. ang ginawa nila, yung 3 kinosolidate nila at yung pang-4 na complaint ay i-transmit. So may problema ka ngayon. May problema ka sa transmission because questionable. In fact, mayroon na nga ng kaso sa Korte Suprema. Ini-question yun. So madali sabi, yung sinasabi na dapat pag na-transmit yung isang complaint, immediately, forthwith, Aksyonan. mag-trial ka kaagad. Yun ay pwede lamang kung constitutionally firm yung final at yung pag-transmit. Ay yung problema nga may question questionable. So kailangan, tingnan mo muna yon, ayusin mo. At yung sinasabi ng bawalang galang na sa aking mga fellow graduates ng UP College Subo, huwag niyong kalimutan na the constitutional command or order requirement to proceed with the impeachment trial presupposes that there are no constitutional infirmities with respect to the composition of the complaint as well as the transmission of the same. And since my question doon, the Senate, sapagkat hindi pa siya nag-convene, can act to dismiss the same. Yun yung sinasabi. Outright, kung may diferensya sa tingin nila. Kaya pwedeng i-dismiss yan. Of course, si Inday Sara, ayaw, gusto niya. Patuloy eh. Oo. Party. At Saka makakakita, no? Si BP Inday Sara pa mismo ang gustong matuloy yung impeachment trial. Kaya alam ko, ready yan eh. Well-documented yan, well-prepared yan. Siyempre, dyan yung mga lawyers ni BP Inday Sara. Hindi ako naniniwala na mas ayaw pa nilang matuloy. Mas ayaw pa nilang hindi matuloy. Mas naniniwala ako na mas gusto pa nilang matuloy. pagkatapos niyo ako siraan dito. Yes. Di-dismiss lang. Kailangan magkaalaman tayo. Kaya ayaw ko ng truce. Gusto ko bloodbath. Presenta niyo yung ebidensya niyo. Yes. Kasi Presenta nyo yung ebidensya nyo, ipirepresenta ni BP Inday Sara yung ebidensya niya, yan yung bloodbath, at dyan kayo takot na takot. Kasi alam nyo, matitimbog kayo, mayayari, may mga lilitaw na pangalan, may mga lilitaw na mga aksyon. Pero mo ito lang, napakasimple. Ito simple. Ito, hindi kung totoo man to, hindi 125 million confidential fund versus 150 million per signature. Diba? Doon pa lang eh. Diba? Kaya, pera-pera ang laban. Pera-pera ang laban. Power, manatili sa posisyon ang gusto nila kasi when you have that kind of position, you also have the power to destroy. Hindi, totoo, di ba? May posisyon. Tama naman si Mayor Magalong eh. 3 P. Posisyon, power, pera. wala naman talagang ebidensya sa kanya. Kaya yung sinasabi ko, kailangan yung complaint
with substance. Anong ibig sabihin ng with substance? Meron kang basehan legal. Yung complaint nila nakasenter doon sa confidential funds na hindi dapat maging ground yon kasi nga yung inireklamo nila at ebidensya nila na notice of disallowance is not even final. So, admissible in evidence na sasabihin mo, ito, kaya gumawa ng kalokohan yan. Sabi ng COA, disallowed. May notice of disallowance, hindi pa nga pinali. So may problema ka na doon. Pagkatapos yung pang itrinasweet mo, lumabag pa doon sa one complaint within a year. Pwede dalawa na. Kaya yung Senado, pag nag-deliberate sila at pag-usapan nila yun, at sabihin na, hindi, mukha yata constitutionally infirm ito. I-dismiss na natin ito. Yun. Yes, Attorney. So, ibig sabihin, Attorney Sal, if you're going to trust the wisdom ng Senate kung hindi nga ituloy nila, kung i-dismiss ka nila yung impeachment trial na ito, at least wala silang sasayahing oras and resources ng government to proceed sa Senado ng impeachment trial. Tapos, wala namang makabuluhan kasi ikaw nga, pinaliwanag mo walang substance, walang legal basis para bigyan ng oras ng Senado itong impeachment trial na ito, Attorney Sal. Sana maintindihan yung mga kababayan natin na nagtatanong bakit hindi dapat ituloy itong impeachment trial, Attorney Sal. Tingnan mo ngayon pa lang ang tagal ng simulan, hindi mapokusan yung mga dapat na iba pang mapokusan dahil lahat ng oras, hindi naman lahat, siguro majority of their time, nakapokus sila doon sa impeachment trial. At maraming senador, maraming congressmen, congresswomen na gustong matuloy ang impeachment while meron namang iba na ayaw namang matuloy. So imbis na problema ng taong bayan ang dapat solusyonan, ang pinoproblema nila at binubuhusan nila ng majority of ng mga oras nila kung paano nila makukonvict si VP Inday Sara na sa ganon sila yung mismo sila ang manatili sa pwesto at magkaroon sila ng power. Kasi nga naman, kung makukonvict nila si VP Inday Sara, hindi makakatakbo si VP Inday Sara sa 2028 national presidential election. Di ba? Well, ngayon naman, yung iba naman sinasabi na gusto matuloy, si VP Inday Sara mismo gusto niya matuloy dahil bloodbath, talagang ipresenta nyo yung mga ebidensya nyo, iprepresenta ko yung ebidensya ko at talagang maraming mangyayari while siguro yung mga ayaw matuloy, baka sasabit sila dyan. Di ba? Hindi natin masabi. Siyempre, kung ano man yung hinanda ni VP Inday Sara, yan talagang palalapasin niya sa bloodbath niya. Di ba? Yan yun, mga kayon. Talagang ito, alam ko, matatalino kayo. Alam ko, yung mga viewers natin, magigets nila yan na kung bakit yung iba ayaw, yung bakit iba gusto. Tapos tignan nyo yung oras na ginugugol nila ngayon kaysa doon sa mga oras na ginugugol nila dapat sa taong bayan, halos hindi na nila magawa. Diba? At nagkakagulo pa. Tignan mo naman, diba? Adobo lang ang pinapaluto. Kanya-kanya pa silang version. Na para bagang pag niluto mo yung version mo, sundin na lang natin to para incline tayong parehas tayo ang labas, adobo, di ba? Bili mo, pansit canton, pinaluto, di ba? Sabi ni Ka Eric, pansit canton, palabok, pinaluto, pinapaluto pala, adobo. Di ba mga kayon? Hindi, ano yan? Halos lahat naman ito parang explanatory. Lalo na pagka nasubaybayan mo yung impeachment. Ako kasi nasubaybayan ko. Talagang mula last year talaga. Hindi ko lang matandaan yung mga dates. Hindi ako magaling sa mga dates. Pero nasundan ko yan mula planchado nila. Mula doon sa Quadcom, unti-unti nilang inimbestigahan yung ganito, inimbestigahan yung confidential fund, inimbestigahan yung Pogo. Kung paano nila palabasin itong impeachment trial ni VP Inday Sara. Lahat yan. Planado nila. Hindi pa pwede yan. Naisip lang nila kahapon. Ano, gago? Hindi ba mga kayon? Okay, yun lang. Maraming salamat. Issue ng bayan nating pag-usapan.